Sadyang mahiwaga ang pag-ibig, kasing hiwaga ng mundong ating ginagalawan, ang buong buhay ko ay tila isang malaking hiwaga ngang Fay. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin matukoy kung ako ba ay mapalat o minamalas. Dahil sa dulong lahat, hindi ko alam kung ako ba ay nagwagi o natalo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lina. At ito ang aking kwento. Napakagaling mo talaga, Lina. Kung ikaw lang din naman ang palaging maghihilot sa akin, kahit araw-araw pa akong mabalien ng buto ay ayos lang, narinig kong sabi ng pasyente ko. Naku, huwag naman po, Mang Cardo. Kawawa naman ang katawan niyo kung makakaganon. Sagot ko habang marahang pinipindot ang malitit sa kanyang likuran. Bigla na lang may sumingit sa usapan. Hoy Marco, umalis ka na nga rito. Amoy araw ka na naman, nakakahiya dito sa mga pasyente ni Lina. Sa katigilan mo na nga iyang paniligaw mo. Hindi ka naman gusto niyang nililigawan mo si Rosa, ang matalik kong kaibigan at katulong dito sa aking maliit na pagamutan. Aba, ang yabang mo naman, Rosa. Akala mo naman kagandahan ka. Panda ka ng mukha ka pang suman na tinubuan ng mukha. Sagot naman ni Marco. Bago pa sila maksimula nga walang katapusang bangayan, pinigilan ko na sila. Tama na iyan. Nakakahiya sa mga nagpapagamot. Marco, salamat sa dinala mong nga prutas. Pero umuwi ka na at makpahinga. Rosa, tulungan mo ako dito. Habang pauwi ako sa aming bahay sa itaas ng burol, hindi ko maiwasang mapangiti sa kakulitan ng dalawa. Simple lang ang buhay sa aming baryo. Payapa at halos walang gulo. Ngunit pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Lola Elara na nakaupo sa silang tumba. Nakatingin sa malayo na parabang may tinatanaw sa kawalan. Lola, nandito na po ako. Nagdala po akong hapunan. Sabi ko sabay mano sa kanya. Hindi siya kumibo. Hinawakan niya lang ang kamay ko at naramdaman ko ang panalamig nito. Mag-ingat ka po, bulong niya sa akin. Babalutin ng dilim ang ating baryo, maghahari ang kasamaan. Paparating na sila. Kinilabutan ako sa sinabi niya, pero niyakap ko na lang siya. Lola, pagod lang po kayo. Halika na po, kumain na tayo. Pilit kong isinantabi ang kanyang masinabi, ngunit ang masalitang iyon ay tila isang sumpa na nagsimulang bumulong sa aking isipan. Isang babala ng isang bagay na mas malagim pa sa aking pinakamasamang panaginip. Isinara ko na ang mali na bintana ng aking pagamutan nang maksimulang rumagas sa ang malakas na hangin. Ang kaninang payapang kalangitan ay biglang binalot ng makakapal at maitim na ulap. Ang mapuno ng niyog ay tila mamananayaw na iwinawasiwas ang kanilang madahon sa salim ng humuhuning hangin. Sumunod ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mapatak nito ay parang mabatong bumabagsak sa aming irong bubong. Lumiliha ng nakabibinging ingay. Mukhang hindi na ako makakauwi nito, bulong ko sa sarili. Buti na lang at palagi akong may baong mga damit at pagkain dito para sa mga pagkakataong tulad nito. Ang bagyo ay tila isang halimaw na nagwawala. Gustong sirain ang lahat ng kanyang madaanan. Sa bawat pagkidlat, panandaliang nagliliwanag ang buong paligid. Ipinapakita ang bagsik ng kalikasan. Kasunod nito ang dagundong ang kulok na tila yayanik sa buong kabundukan. Nagtimpla na lang ako ng mainit na salabat para pampakalma sa aking sarili. Sanay na ako sa mga ganitong panahon, ngunit sa hindi ko malamang dahilan, may kakaibang kaba akong nararamdaman sa gabing ito. Para bang ang bagyo ay may dalang hindi inaasahang bisita at hindi nga ako nakamali. Sa kalagitnaan ng aking pag-inom, isang malakas at desperadong kalabok sa pintuan ang nagpatindig ng aking nga balahibo. Sunod-sunod, walang tigil, na parabang ang kumakatok ay hinahabol ngang kamatayan. Sino naman kaya ang lalabas sa ganitong panahon? Imposibleng matagabaryo dahil alam nilang delikado ang daan pababa mula sa aking kinatatayuan. Nagdadalawang isip akong lumapit sa pinto. Sino yan? Sigaw ko, pero ang boses ko ay nilamon ng ingay ng ulan at hangin. Muling lumakas ang pakalabok, mas malakas, mas desperado. May kasama pa itong sigaw, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Dahan-dahan akong naglakad palapit, hawak ang isang matabang kandila na nagsisilbing ilaw ko. Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo kami! Sa wakas ay narinig ko ang isang boses ng lalaki. Basak at puno ng pagmamakaawa. Itinulang konsensya. Dahan-dahan kong binuksan ang trangka. Bumungad sa akin ang isang lalaking maliit, basang-basa at nanginginig. Sa likod niya ay mayroon siyang inaalalayan. Isang lalaking mas matangkat na walang malay at ang damit nito sa bandang dibdib ay basang-basa ng dugo. Diyos ko po, wala sa sarili kong nasambit. Pakiusap, binibini. Tulungan niyo ang kaibigan ko, mamamatay na siya, pagmamakawa nga malit na lalaki na nagpakilalang si Chico.
Walang ano-ano'y hinila ko sila papasok. Isinara ko agad ang pinto upang hindi na pumasok pa ang malakas na hangin. Sa tulong ni Chico, maingat naming inihiga ang lalaking walang malay sa aking papa na gawa sa kawayan. Ang kanyang mukha ay napakaputla. Ang kanyang malabi ay kulay ube na. Ang pahinga niya ay mababaw at hirap. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko habang mabilis na kinukuha ang aking magagamit sa panggagamot. Kami ay mga mangangaso. Napadaan lang kami dito. Inatake kami na. Namga masasamang loob sa gubat. Nautal na paliwanag ni Chico. Hindi ako kumbinsido sa kanyang sinabi. Ang mga mata niya ay hindi mapakali. Tila may tinatagong malaking lihim. Ngunit wala akong panahon para usisain pa siya. Ang buhay ng lalaking ito ang nakataya. Dahan-dahan kong ginupit ang kanyang damit para makita ang sugat. At doon, tumambat sa akin ang isang butas sa kanyang balikat. Malapit sa dibdib. Itim at may amoy pulbura. Hindi ito isang ordinaryong sugat. Isa itong tamang baril. Sino sila? Bakit sila may tamang baril? Matulisan ba sila? O biktima nga ito? Ang daming tanong sa isip ko. Ngunit kailangan kong kumilos. Kailangan kong alisin ang bala. Kung hindi, may impeksyon iyan at lalamunin ng laknat ang buo niyang katawan. Sabi ko kay Chico, tumango lang siya. Ang mukha ay puno ngang pag-alala. Kumuha ako ngang pinakuluang tubig at malinis na tela. Maingat kong nilinis ang paligid ng sugat. Habang ginagawa ko ito, hindi ko maiwasang mapakmasdan ang mukha ng lalaki. Kahit na siya ay maputla at sugatan, hindi may kakaila ang kanyang kakaibang itsura. Ang kanyang panga ay matatag, ang kanyang ilong ay matangos. Ang kanyang buhok na itim at basa ay lalong nakpadagdag sa kanyang misteryosong dating. May kung anong kakaiba sa kanya, isang aura na parehong nakakatakot at nakakaakit. Nang magsimula na akong gumamit ng sipit para kapay ng balasalok ng kanyang laman, bigla na lang siyang nakmulat ng mata. At ang mamatang iyon, punong galit at pagdududa. Sa isang iglap, hinawakan niya ang aking kamay ng sobrang higpit. Ang lakas niya, kahit sa kalagayan niyang iyon, ay hindi normal. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Aniya sa isang boses na malamig at puno ng pagbabanta. Nanlaki ang mamata ko sa gulat at sakit. Aray, bitawan mo ako. Sinusubukan kitang gamutin. Sigaw ko. Dante, bitawan mo siya. Tinutulungan niya tayo. Sigaw din ni Chico. Sinusubukang alisin ang kamay ng kaibigan sa akin. Ngunit si Dante, hindi niya ako pinakinggan. Ang titig niya ay tila isang punyal na tumutusok sa aking kaluluwa. Manggagamot? O baka naman isa ka sa kanila? Aniya, ang bawat salita ay may diin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ayaw mong magpagamot, nasa sa iyo. Pero mamamatay ka sa impeksyon. Matapang kong sagot, kahit na nanginginig na ang aking buong katawan. Tinitigan niya ako ng ilang sandali. Tila sinusuri kong nagsasabi ako ng toto. Ang bayo sa labas ay tila walang-wala kumpara sa bayong namumuo sa pagitan naming dalawa. Sa huli, dahil na rin siguro sa panghihina, dahan-dahan niyang binitawan ang aking kamay. Napahawa ako sa aking pusuhan na namumula na. Muli siyang nawalan ng malay. Huminga ako ng malalim. Pinapakalma ang aking sarili. Tumingin ako kay Chico na ngayon ay nakayuko. Pasensya na, ganyan lang talaga siya. Hindi siya sanay maktiwala, sabi niya. Hindi na ako sumagot. Ipinakpatuloy ko ang aking ginagawa. Matapos ang ilang sandaling ang pag-ingat at tensyon, nakuha ko rin ang bala. Isang piraso ng tingga na naging sanhingang lahat ng ito. Nilagyan kong nga dinigdig na halamang gamot ang sugat para mapabilis ang pagilom at maiwasan ang impeksyon. Saka ko ito tinakpan ng malinis na tela. Pagkatapos ng lahat, napaupo ako sa isang sulok. Habang pinagmamasdan ang lalaking nagnangalang Dante na mahimbing na natutulog. At ang bagyo na patuloy pa rin sa pagwawala sa labas. Alam ko sa sarili ko, ang pagdating nila sa gabing ito ay hindi isang aksidente. Ito ang simula. Ito na marahil ang dilim na tinutukoy ni Lola Elara. At ako, sa pagbukas kong pinto, ay nagpapasok hindi lang ng dalawang estranghero, kundi pati na rin ng isang misteryo na babago sa takbo ng aking payapang buhay magpakailanman. Kinabukasan, ang baksik ng bagyo ay napalitan ng isang payapang umaga. Ang sinang araw ay dahan-dahang tumatagos sa masiwang ng aking kubo, nagbibigay liwanag sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Magdamag akong hindi natulog, binantayan ko ang lagnat ni Dante na tila apoy na gustong tupukin ang kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, ang lagnat ay biglang nawala na parang bula. Nagulat ako. Sa aking karanasan, ang isang sugat na mula sa balenga, baril ay madudulo ng ilang araw na mataas na lagnat. Pero sa kanya, ilang oras lang ay bumalik na sa normal ang temperatura ng kanyang katawan.
Tinignan ko muli ang kanyang sugat. Maingat kong inalis ang takip na tela. Muli akong napakunot ng nu. Ang sugat na kahapon lang ay malalim at mukhang malala. Ngayon ay tila nagsasara na. Ang pamumula sa paligid nito ay nabawasan na rin. Impossible. Kahit anong halamang gamot ang gamitin, walang sugat na ganito kabilis gumaling. Paano nangyari to? Mahina kong tanong sa hangin. Magaling ka kasing manggagamot. Isang boses ang sumagot. Napalingon ako at nakita ko si Dante. Gising na at nakatitik sa akin. Ang kanyang mamata ay malalim at matalim, tila kayang basahin ang nasalok na aking isipan. Hindi sapat ang galing ko para magilom ang sugat mo ng ganito kabilis. Sabi ko. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Kung gayon, marahil ay mas malakas lang talaga ako kaysa sa inaasahan mo. Bago pa ako makasagot, isang malakas na sigaw mula sa labas ang pumuto sa aming pag-usap. Lina! Lina, bestie! Buhay ka pa ba diyan? Diyos ko! Akala ko tinangay ka nang hangin kagabi. Si Rosa, humahangos na pumasok sa loob. Graba ang bagyo, halos liparin ang bubong namin. Buti na lang nakakapit si tatay. Teka, sino? Sino sila? Natigilan si Rosa nang makita niya. Si Dante na nakahiga at si Chico na natutulog sa isang sulok. Nanlaki ang kanyang mamata at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Saan mo napulot ang mga ito at bakit? Bakit ang gwapo naman yata nitong pasyente mo? Pabulong niyang tanong, sabay kaagad sa kanyang daliri. Tumigil ka nga diyan, Rosa. Napulot ko sila kagabi sa gitna ng bayo, sugatan, sagot ko. Pero bago pa makapagsimula si Rosa sa kanyang walang katapusang tanong, isa na namang anino ang humarang sa pintuan, si Marco. Ang kaninang masayang mukha ni Rosa ay napalitan ng pag-irap. Ano na naman ang kailangan mo dito? Amoy araw? Tanong niya kay Marco, ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Ang mata nito ay nakatuon sa loob ng kubo, partikular na kay Dante. Kitang-kita ko kung paano kumunot ang kanyang ilong, na para bang may naamoy siyang hindi kaaya-aya. Ang kanyang mata ay nanlit, puno ang pagdududa at galit. Naglakad siya papasok, ang bawat hagbang ay mabigat. Sino sila, Lina? Tanong niya. Ang boses ay seryoso at may diin. Mgadayo lang sila, Marco. Naabutan ng bagyo. Ang isa sa kanila ay malubang na sugatan kaya tinulungan ko, paliwanag ko. Sugatan? Anong klaseng sugat? Hindi niya inalis ang kanyang masamang tingin kay Dante na ngayon ay tahimik lang na nagmamasid sa aming tatlo. Hindi na mahalaga yon. Ang importante ay litas na siya. Iwas ko sa tanong niya. Hinila ako ni Marco papalabas ng kubo, malayo sa pandinig ng iba. Lina, makinig ka sa akin. Sabi niya, hawa ang dalawa kong braso. Hindi sila ordinaryong madayo. Paalisin mo na sila ngayon din. Ano bang sinasabi mo, Marco? Nababaliw ka na ba? Nakita mo namang hindi pa kaya ng pasyente kong maglakbay. Inis kong sagot, pilit na inaalis ang pagkakahawak niya. Hindi mo naintindihan. May mali sa kanila. May kakaibang amoy sila, Lina. Isang amoy na hindi ko gusto. Amoy? Ano na namang kalokohan yan? Ganyan ka naman palagi kapag may ibang lalaking lumalapit sa akin. Puro ka selos. Sigaw ko sa kanya. Hindi ito selos. Giit niya. Lalong humigpit ang hawak sa akin. Makinig ka pakiusap. Ang amoy nila. Amoy dugo. Amoy ngang isang bagay na matagal ng patay propilit na nabubuhay. Hindi sila tao, Lina. Nararamdaman ko, isa silang panganib. Para sa kaligtasan mo, para sa kaligtasan ng buong baryo, palisin mo sila. Natahimik ako sa sinabi niya. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil sa tinding ang kanyang masalita. Ngunit ang inis at pagkadismaya ko sa kanyang pagiging possessive ay mas nanay. Tama na, Marco. Tungkulin ko ang gamutin ang sinumang nangangailangan, anuman ang kanilang itsura o amoy. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuti pang umalis ka na. Binitawan niya ako, ang kanyang mata ay puno ng pagkabigo. Bahala ka, Lina. Pero sinasabi ko sa iyo, darating ang araw na pagsisisihan mo ito. At sa araw na yon, sana ay hindi pahuli ang lahat. Tumalikot na siya at naglakad palayo, walang lingon-lingon. Pumasok akong muli sa loob, dala ang inis. Hayaan mo na yung kuma na yun. Slows lang yun. So ano nga ulit ang pangalan ng Adonis na yan? Tanong ni Rosa. Sinusubukang pagaanin ang aking loop. Pero hindi ko siya sinagot. Ang tingin ko ay napunta kay Dante. Nakatingin din siya sa akin. Ang kanyang mata na kanina lang ay matalim at punong ang pagbabanta. Ngayon ay may bahit ng kuryosidad. Hindi ko mawari. Ngunit sa titik na iyon,
Naramdaman ko ang salita ni Marco na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi sila tao. Isa silang panganib. Napalunok ako. Habang nakikipagtitigan sa lalaking may sugat na gumagaling sa paraang imposible, nagsimula akong mag-isip. Marahil, sa pagkakataong ito, ang kabaliwan ni Marco ay may bahid ng katotohanan. At ang katotohanan iyon ay kasalukuyang nakahiga sa aking pagamutan na mamasit naghihintay. Ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan sa aking kubo ay nababalot ng tensyon na halos puwede mo nang hiwain sa hangin. Si Dante ay mabilis na lumalakas. Nakakalakat na siya sa loop ng maliit na espasyo. Ang bawat galaw ay punong isang mabangis na grasya tulad ng isang pantrang nagmamasit sa kanyang paligid. Ang kanyang sugat na dapat sanaya abutin ng ilang linggo para magilom ay halos isa ng paklat na lamang. Ang kababalahang ito ay sabay na humahanga at nagbibigay takot sa akin. Si Chico naman ay palaging nakabuntot sa kanya, isang tapat na alalay na handang harangin ang sinuman. Ang mapausap namin ni Dante ay bihira ay laging bitin. Saan ba talaga kayo nanggaling? Minsan ay naitanong ko. Ngumiti lang siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. Mula sa isang lugar na kinalimutan ng araw at hinahabol ng buwan, sagot niya. Mga sagot na parang tula, punong misteryo, ngunit walang malinaw na impormasyon. Sa kabila ng aking pagdududa at sa paulit-ulit na babala ni Marco na araw-araw ay sumisilip mula sa malayo, may isang hindi may paliwanag na puwersa ang humihila sa akin palapit sa kanya. Isang koneksyon na hindi ko maintindihan at lalong hindi ko mapigilan. Isang hapon, habang nag-ayos akong gamit, isang humahangos na si Mang Cardo ang dumating. Ang muha ay namumutla sa takot. Lina, ang kalabaw ko, si Bantay. Sigaw niya, halos hindi makahinga, patay na. Pinatay siya. Agad akong sumama sa kanya pababang baryo. Kasama si Rosa na hindi rin mapakali. Ang masismosa naming kapitbahay ay nakukumpulan na sa bukit ni Mang Cardo. At doon nakita ko ang isang tanawing hinding-hindi ko malilimutan. Nakahandusay sa putikan ang malaking kalabaw, ngunit hindi ito basta pinatay. Ang tiyan nito ay bukas na parang isang malaking pulang bibig. At ang loop nito wala ng laman. Ang puso, ang atay, ang mabituka, lahat ay nawawala na parang kinuhang ang isang magic raw. Ang masugat ay malinis, hindi gutay-gutay na parang gawang ang mabangis na hayop. Walang bakas ng paa sa paligid maliban sa mga yapa ng matao. Anong klaseng halimaw ang may gawa nito? Narinig kong bulong ni Rosa. Ang boses ay nanginginig. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbubulungan na. Mga salitang matagal ko nang hindi naririnig. Aswang, tiktik, manananggal. Ang mga alamat na ikinukwento lang para takutin ang mga bata ay biglang nakaroon ng buhay na hasik ng takot sa aming payapang komunidad. Kinagabihan, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Lola Elara sa labas. Nakatingin sa kabilugan ng buwan, ang hangin ay malamig at tila may dalang pihati. Lola, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita ko ang takot sa kanyang mata. Nagsisimula na sila, apo. Sabi niya, ang boses ay mahina ngunit punong kasiguraduhan. Naamoy ko ang kanilang pakauhaw. Isang pakauhaw na hindi kayang pawiin ng tubig kundi ng dugo at lamang loob. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang daliri ay malamig na parang yelo. Ang halimaw na iyong kinukupkop sa iyong pagamutan, Lina. May anino siyang kasama. Isang anino na mas sakim, mas gutom at mas walang awa. Hindi siya ang pumapatay sa mahayop. Pero siya ang dahilan kung bakit nandito ang tunay na mamatay tao. Makingat ka, apo. Makingat ka. Ang masalita ni Lola ay parang matinig na bumaon sa aking puso. Ang halimaw na kinukupkop ko, si Dante. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, ang buong baryo ay ginising ang masigawng pakasindak. Hindi lang isa, kundi marami pang hayop ang natakpuang patay. Ang makambing ni Aling Nena, ang nga baboy ni Mang Taban, pati ang nga manok ni Rosa, lahat ay may parehong sinapit. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Ang takot ay naging isang laganap na epidemya. Ang matao ay hindi na lumalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Ang mabintana ay sinasarhan at nilalagyan ng bawang. Ang baryo namin ay naging isang bilangguan ng takot. Hindi ko na kaya. Ang nga babala ni Marco, ang nga hulo ni Lola, at ang nga patayan sa baryo, lahat ay nakaturo sa isang direksyon. Sa mga bisita ko, mabilis akong bumalik sa aking kubo. Naabutan ko si Dante na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas, habang si Chico ay nag-ayos ng kanilang magamit. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi ko. Ang boses ko ay matatak kahit na ang puso ko ay kumakarera sa kaba. Sino ka ba talaga, Dante?
Ano ka? Kayo ba ang may gawa ngang mapatayan sa baryo? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang mababakas na anumang emosyon. Lumakat siya palapit sa akin. Ang kanyang presensya ay tila nagpapaliit sa buong silid. Tumigil siya sa aking harapan, napakatangkat, napakalakas. Sa tingin mo ba, kung ako ang may gawa nun, hahayaan ko pang may makakita sa mga bangkay? Tanong niya, ang boses ay malamig at bumabaon. Lilinisin ko ang lahat, walang iwang bakas, na parabang ang mahayop na iyon ay hindi kailanman umiral. Natahimik ako. May punto ang sinabi niya, ngunit kung hindi siya. Sino? Hindi ako ang pumapatay sa kanila, Lina. Pagpapatuloy niya. At sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat ang kanyang masalita. Ngunit kilala ko kung anong uri ng nilalang ang may gawa niyan. Isang nilalang na nagagala sa takot, na kumakain ng lamang lupa para sa kasiyahan, at ang dahilan kung bakit siya nandito ay dahil sa akin. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan, at kung hindi ka magingat, duktong niya, ang kanyang mata ay direktang nakatitig sa akin, hindi mahayop ang isusunod niya. Ikaw, Lina, ikaw ang gusto niya. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay nahaluan ng isa pang emosyon. Ang kanyang babala, kahit nakakatakot, ay may pahiwatingang proteksyon. Hindi niya inamin kung ano siya, ngunit ipinahiwatik niya na may mas malaking panganib na paparating. At ang panganib na iyon ay kilala siya at kilala rin ako. Ang babala ni Dante ay parang isang tini na bumaon at nabigay lason sa aking isipan. Sa bawat gabi ang baryo ay namamatay, ang matawanan ay napalitan ng makandado sa pinto. Ang kwentuhan sa tindahan ay napalitan ng mabulungan tungkol sa kung sino ang susunod na biktima. Ang takot ay isang salot at mabilis itong kumalat. Isang umaga, isang ina ang dumating sa aking kubo, umiyak at nagmamakaawa. Ang kanyang bunsong anak ay nilalaknat ng mataas at hindi bumababa. Kailangan kong isang partikular na halamang gamot, ang dahon ng hininga, na sa pagkakaalam ko ay sa isang liblib na bahagi lamang ang gubat tumutubo, malapit sa isang maliit na talon. Alam kong delikado. Ang gubat na dati aking kanlungan at pinakukunan ng lunas ay isa na ngayong lugar ng panganib. Huwag kang pumunta, sabi ni Dante nang malaman niya ang aking balak. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may bigat ng isang utos. Delikado, hayaan mong ako na ang kumuha. Tumingin ako sa kanya. Paano mo mahahanap iyon? At bakit? Para ano? Para isiping ng mataga-baryo na kasabwat mo ako sa kung anumang nangyayari. Umiling ako. Responsibilidad ko ang mataga rito, Dante. Hindi ako pwedeng magtago lang sa takot habang may nangangailangan sa akin. Nakita ko ang paktiim ng kanyang bagang, ngunit wala na siyang sinabi. Kinuha ko ang aking bayong at isang maliit na pala at tinaha ang daan patungo sa gubat. Dala ang tapang na hinugot ko mula sa aking tungkulin bilang isang manggagamot. Ang gubat ay ibang-iba. Ang dating masasayang huning nga ibon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat kaluskos ng ngatuyong dahon sa aking paanan ay parang isang sigaw sa kawalan. Ang bawat ihip ngangin sa aking batok ay tila isang malamig na kamay na humahaplos. Pakiramdam ko, sa bawat puno, sa bawat anino, ay may isang pares ng matang nakamasit, naghihintay. Pilit kong iwinaksi ang takot, iniisip ko ang batang may sakit, ang kanyang nag-alalang ina. Ito ang nagbibigay sa aking lakas. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, narating ko ang maliit na talon. At doon, sa gilid ng batis, nakita ko ang aking hinahanap. Ang dahon ng hininga, kumikinang dahil sa tilamsik ng tubig. Habang abala ako sa pahuhukay, isang malakas na kalaboh mula sa itaas ng mga puno ang nagpatigil sa akin. Isang anino ang mabilis na bumaksa sa lupa, ilang metro lang mula sa aking kinatatayuan. Unti-unti itong tumayo, hindi ito hayop at lalong hindi ito tao. Ang katawan niya ay parang sa isang babae, balingkinitan at mahaba ang buhok, ngunit ang kanyang mabinti. Ang kanyang magabinti ay baluktot pa atras, tulad ng sa isang kambing, at nagtatapos sa gabiyak na kuko. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay maganda sana, ngunit sinira ito ng isang mapang-asar na ngisi na nagpapakita ng matutulis na mangipin. At ang kanyang mamata, niningas na parang dalawang baga. Sa wakas, nagpakita ka rin, sabi niya. Ang boses ay matinis at punong lason. Ikaw ang amoy na sinusundan ko. Amoy ng isang manggagamot na nagtatago ng isang taksil. Napaatras ako. Hawak ng mahigpit ang aking munting pala. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nangingini kong tanong. Humalaha siya. Isang tuno na napatini sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang kailangan ko,
Ang kailangan ko ay ang lalaking itinago mo, ang aking mapapangasawa. Nasaan si Dante? Sigaw niya. At sa isang iglap, tumakbo siya palapit sa akin sa bilis na hindi kayang abuting ng aking mamata. Bago pa ako makakilos, naramdaman ko na lang ang kanyang makamay sa aking lig at ang likod ko ay tumama ng malakas sa isang puno. Nahihirapan akong huminga. Ang kanyang lakas ay hindi makatao. Sabihin mo sa akin, dinig kong sabi niya. Ang kanyang muha ay 1 pulgada na lang ang layo sa akin. Ikaw ba ang bago niyang laruan? Isang hamak na mortal, kapalit sa akin, sa isang dugong buhaw na tulad ko. Ang kanyang makuko na mas mahaba at mas matalim kaysa sa kutsilyo ay bumaon sa aking mabalikat. Naramdaman ko ang mainit na dugo na dumadaloy sa aking damit. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata, naghihintay sa aking katapusan. Mamatay ka, sigaw niya. At nakita ko ang kanyang dila, mahaba at parang ahas na may 2 dulo na mabilis na gumapang palabas sa kanyang bibig patungo sa aking mukha. Ngunit bago pa man dumampi sa akin ang karimari-marim na dila, isang malakas na dagundong ang yumanik sa buong kapaligiran. Isang anino ang mas mabilis pa sa kanya ang sumulpot mula sa kung saan. Isang malakas na kalabog ang narinig ko at bigla na lang akong nakahinga. Napadilat ako at nakita ko ang babaeng kambing, si Selena, na tumilapon at bumaksak sa lupa. Sa aking harapan, nakatayo si Dante. Pero hindi ito ang Dante na kilala ko sa kubo. Ang kanyang mga mata ay naknininga sa kulay pula. Ang kanyang mga pangil ay bahagyang nakalabas. Mula sa kanyang lalamunan ay lumalabas ang isang ungol na hindi galing sa tao, kundi sa isang mabangis na hayop. Selena, sabi niya, at ang kanyang boses ay mas malalim at mas nakakatakot. Sinabi ko na sa iyo. Huwag mo siyang gagalawin. Tumawa lang si Selena habang bumabangon. Poprotektahan mo siya, ang hamak na babaeng ito. Ipagpapalit mo ang ating kasunduan, ang ating lahi, para sa kanya. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sagot ni Dante. Muling sumugo si Selena, ngunit handa na si Dante. Ang kanilang paglalaban ay isang sayaw ng pamatayan. Napakabilis ng kanilang ngagalaw. Manggaanino lang sila na naumpugan, lumilihang malalakas na tunog sa bawat paktama. Mga puno ang nababali, mga bato ang nagigiba. Ito ay isang labanan ng mga halimaw. At sa gitna ng lahat ng ito, si Dante, ang lalaking inalagaan ko, ay isa sa kanila. Mas malakas siya. Sa isang malakas na suntok, tinamaan niya si Selena sa dibdib. Dahilan para muli itong tumilapon at sumuka nga itim na likido. Umalis ka na, utos ni Dante. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, bago pa kita mapatay. Galit na tumingin sa kanya si Selena, pagkatapos ay sa akin. Hindi pa tayo tapos, Dante. Tandaan mo yan. At ikaw, babay ka. Babalikan kita. Akin lang si Dante. Akin lang. Pagkasabi nun, tumakbo na siya at naglaho sa kadiliman ng gubat. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat, mas nakakatakot kaysa kanina. Dahan-dahang lumingon sa akin si Dante. Ang pulang ningas sa kanyang mamata ay unti-unting nawala. Napalitan ng pamilyar na titih. Ngunit ngayon, puno na itong ang pag-alala. Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya palapit ay isang hakbang ko paatras. Hanggang sa maramdaman ko muli ang magaspang na katawan ng puno sa aking likuran. Lina, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik na sa normal. Malambing at puno ng pagsusuma mo. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na ang halimaw sa kanyang kalooban. Ang lalaking nagligtas sa akin ay siya ring nilalang na pinagmumulang ng aking pinakamatinding takot. At sa mga mata naming naktakpo, alam kong wala ng atrasan pa. Ang pinto sa mundo ngang kababalagan ay tuluyan ng bumukas sa aking harapan. Nakatayo ako, nanginginig, habang ang aking laikot ay nakasandal sa malamig at magaspang na katawan ng puno. Ang gubat ay muling natahimik, ngunit ang katahimikang ito ay mas nakakabingi. Mas punong katotohanan na ngayon ay hindi ko na matatakasan. Si Dante ay nasa harapan ko, ang lalaking nagligtas sa aking buhay. Siya rin ang halimaw na nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang dalawang katauhan ay nakagawan sa aking isipan, lumilikang isang bagyong kalituhan at takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng aking nga mata, handang tumakbo anumang oras. Ngunit hindi ako makagalaw. Tila maugat na gumapang, mula sa lupa at pumulupot sa aking nga paa. Huminto siya sa aking harapan. Itinaas niya ang kanyang kamay. At napapikit ako sa pag-aakalang sasaktan niya ako. Ngunit ang naramdaman ko ay isang magaan na haplos sa aking balikat, kung saan bumaon ang makuko ni Selena. Naramdaman ko ang kakaibang init na namula sa kanyang palat, na tila napapahupa sa sakit. Ayos ka lang?
Tanong niya. Ang boses ay malambing. Isang malaking pagkakaiba sa umuungol na halimaw kanina. Nakdilat ako. Ang kanyang mamata, hindi na pula, kundi ang pamilyar na madilim na mamatang tila kayang aninagin ang aking kaluluwa. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang paglalakad namin pabalik sa kubo ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buong buhay ko, walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kaluskos ng aming mga paa sa mga dahon at ang malakas na kabok ng aking dibdib. Pinakmamasdan ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Ang kanyang kilos, ang kanyang anyo, lahat ay anyong isang tao. Ngunit ang imahe ang kanyang nagbabagang, mamata at matutulis na pangil ay nakaukit na sa aking isipan. Hindi na siya isang ordinaryong lalaki para sa akin. Isa na siyang misteryo, isang panganib na pinili kong harapin. Pagdating namin sa kubo, si Chico ay naghihintay sa labas, hindi mapakali. Nang makita niya kami, ang kanyang mukha ay nagpakitang ginhawa. Ngunit agad itong napalitan ng kaba nang makita niya ang aking itsura, ang aking damit na may bahit ng dugo at ang takot sa aking nga mata. Pumasok kami sa loob. Hinarap ko si Dante, ang lahat ng tanong, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay namuo sa aking lalamunan. Kailangan kong malaman ang totoo. Sabi ko, ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Wala na magatula, wala na magkapalisipan. Sabihin mo sa akin, Dante, ano ka ba talaga? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muha. Ang kanyang nga balikat ay tila bumaksa. Tumingin siya kay Chico na marahang tumango na parabang nagbibigay ng permiso. Ibinalik ni Dante ang kanyang tingin sa akin. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Kalungkutan at takot. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, simula niya. Ang boses ay halos isang bulong. Matatakot ka sa akin. Lalayuan mo ako. At iyon ang isang bagay na hindi ko kakayanin. Mas natatakot ako sa hindi ko alam, sagot ko. Mas natatakot ako sa mga aninong gumagala sa ating baryo. Kung may alam ka, kung may kinalaman ka, karapatan kong malaman. Huminga siya ng malalim, tila nag-ipon ng lakas. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng buong mundo sa kanyang nga balikat. Isa akong aswang. Ang dalawang salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig at tila nagelo sa hangin. Aswang. Ang salitang kinatatakutan ng mabata, ang halimaw sa makwento ni Lola, ang pumapatay ng mahayop. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Napaatras ako, napasandal sa dingding. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nakabit-kabit. Ang kanyang mabilis na pagaling. Ang babala ni Marco. Ang masalite ni Lola Elare. Lahat ay totoo. Hindi. Wala sa sarili kong bulong. Nakita ni Dante ang takot sa aking mukha at mabilis siyang nagsalita. Makinig ka, Lina, pakiusap. Hindi lahat kami ay pare-pareho. Ang lahi namin ay nahahati sa iba't ibang angkan. Ang aking pamilya. Kami ay mga tagapaktago. Nabubuhay kami sa mga liblib na bahagi nga bundukan, malayo sa mga tao. Mayroon kaming nga batas. Hindi kami pumapatay ng nga walang kalaban-laban. Pero, si Selena, naisatinig ko ang pangalan ng babaeng kambing. Siya. Ano siya? Siya ay mula sa ibang angkan. Menggaman durugo. Menggauhaw sa dugo. Mas malupit, mas walang awa. Ang aming mapamilya ay matagal ng makaawe. Para maiwasan ang isang malaking digmaan na maaring umabot hanggang sa inyong mundo, nakaroon silang ang kasunduan. Isang kasal, ako at si Selena. Parang sinaksak ang puso ko sa narinig ko. Pero hindi ko siya gusto, Lina. Kinamumuhian ko ang lahat ng kinakatawan niya. Ang kalupitan, ang kawalang respeto sa buhay. Tumanggi ako, kaya tumakas ako at ang sugat mo. Mula sa mga alagat ng kanyang pamilya, hinabol nila ako. Inabutan nila ako sa gubat. Akala ko katapusan ko na. Hanggang sa nagising ako dito, sa iyong pangangalaga. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Kaya siya nandito, sabi ko. Kaya niya pinapatay ang hayop. Para palabasin ka, tumango si Dante. Hindi siya kumakain para sa gutom. Kumakain siya para sa kasiyahan. At para magasik ng takot. Para ipalam sa akin na nandito siya. Na hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nakukuha. Natahimik ang buong kubo. Ang tanging naririnig lang ay ang aming mga pahinga. Ang katotohanan ay nakalatak na sa aming harapan. Mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kwentong bayan. Ang lalaking nasa harapan ko ay isang halimaw mula sa alamat. Ang babaeng humahabol sa kanya ay isang mas masahol pang uri ng halimaw. At ako?
Ako ay isang hamak na manggagamot na napagitna sa kanilang dalawa. Dapat ay sumisigaw ako. Dapat ay tumatakbo ako palayo. Dapat ay sinusunod ko ang sinasabing aking isipan na nagsasabing iligtas ko ang aking sarili. Ngunit hindi ko ginawa. Tiningnan ko si Dante. Nakita ko ang sakit sa kanyang mamata, ang pagod sa pagtakas, ang bigat ng isang responsibilidad na hindi niya pinili. Oo, isa siyang aswang. Ngunit sa gabing ito, hindi niya ako sinaktan. Iniligtas niya ako. Sa kabilang panganib, pinili niyang iligtas ang isang hamak na tao. Ang takot sa aking puso ay hindi nawala. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Pagunawa at isang kakaibang pakiramdam ng pagiging konektado sa kanya. Dahan-dahan, humakbang ako. Hindi pa atras, kundi pasulong. Isang maliit na hakbang palapit sa kanya. Nakita ko ang gulat sa kanyang mamata. Hindi niya inaasahan ito. At sa totoo lang, kahit ako, hindi ko rin inaasahan ang ginawa ko. Ngunit sa hakbang na iyon, pinili ko ang aking landas. Pinili kong manatili. Pinili kong harapin ang katotohanan ito kasama niya. Dahil alam ko, sa ayaw at sa gusto ko, ang buhay ko at ang buhay ng aswang na ito ay habang buhay ng makaduktong. Ang pag-amin ni Dante ay parang isang pader na bumaksa sa pagitan namin. Ngunit sa halip na paghiwalayin kami, ang maguho nito ay naging isang tulay. Isang tulay na gawa sa isang marupok na tiwala na itinayo sa ibabaw ng isang banging puno ng takot at panganib. Samga sumunod na araw, ang aking munting kubo ay naging aming santuwaryo. Ang mundo sa labas, kasama ang takot at paghuhusga nito, ay tila huminto sa pag-ikot. Ang natira na lang ay kaming dalawa at ang katotohanang sabay naming hinaharap. Nagsimula siyang makuwento, hindi na mga tula o palaisipan, kundi matotoong salaysay tungkol sa kanyang mundo. Isang mundong nakatago sa likot na matalon, sa loop ng makwebang hindi pa nararating ang tao. Isang lipunan ng manilalang na may sariling batas, may sariling karangalan at sariling mapihati. Ikinuwento niya ang bigat ng pagiging anak ng kanilang pinuno, ang mga inaasahan ng lahat sa kanya, ang kalungkutan ng isang buhay na nakaplano na bago pa man siya isilang. Habang siya'y nagsasalita, nakikita ko hindi ang isang halimaw, kundi ang isang prinsipe na nakakadena sa kanyang sariling korona. Isang lalaking uhaw sa isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan ang kalayaan. Bilang kapalit, ibinahagi ko rin sa kanya ang aking mundo. Ikinuwento ko ang aking pagkabata sa ilalim ng pag-aruga ni Lola Elara, kung paano niya itinuro sa akin ang bawat lihim ng mahalaman, ang bawat dasal na nagpapagaling. Ipinakita ko sa kanya ang aking manggagamit, ang mga pinatuyong dahon, ang mga ugat, ang mga batong aking ginagamit. Hinahayaan ko siyang panoorin ako habang nahahanda akong mga lunas. Minsan, mahinahanap akong isang pambihirang uring ang kabutan na sa gabi lang lumalabas. Ang amoy niya ay parang lupa pagkatapos ng ulan at kumikinang siya ng bahagya sa dilim. Paliwanag ko, pumikit siya ng ilang sandali at nang magdilat siya, itinuro niya ang isang direksyon sa kalaliman ng gubat. Doon, hanggang kalahating kilometro mula rito, sa ilalim ng isang malaking punong balete. Nagduda ako, pero sinunod ko siya. At tama nga siya. Nakita ko ang makabuti, kumikinang na parang mamunting bituin sa lupa. Ginamit niya ang kanyang mapambihirang pandama, hindi para manakit kundi para tumulong. Sa mga simpleng sandaling iyon, ang takot ko ay unti-unting napapalitan ng paganga. Isang gabi, habang nag-ayos kami nga hapunan, hindi sinasadyang nagdikit ang aming makamay habang pareho naming inaabot ang isang mangkok. Ang simpleng pagdikit na iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa pagitan namin. Pareho kaming natigilan. Tumingin ako sa kanya at ang kanyang mata ay nakatitik sa akin. Mas malalim, mas makahulugan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mapisngi. Ang hangin ay tila naging makapal at ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na tibok na aking puso. Siya ang unang umiwas ng tingin, ngunit ang kuryenteng dumaloy sa pagitan namin ay nanatili. Mula noon, naging mas maingat kami sa aming magalaw, ngunit lalo lang itong pinatindi ang tensyon sa pagitan namin. Kapag siya'y napapalapit na amoy ko ang kanyang kakaibang samyo, isang halo ang gubat at ng ozone bago ang pagulan. Isang samyo na mapanganib, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Samantala, ang anino ni Marco ay palaging nasa paligid. Minsan, habang nagdidilik ako nga halaman sa labas ng kubo, nakita ko siya sa di kalayuan, nakatago sa likod nga mapuno, nakamasit. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sakit.
Isa siyang paalala na ang kapayapaang aming nararanasan ay pansamantala lamang, na ang aming munting paraiso ay maaring gumuho anumang oras. Isang gabing walang buwan, habang nakaupo kami sa labas ng kubo, pinagmamasdan ang maalitap-tap na sumasayaw sa dilim. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Natatakot ka ba sa akin, Lina? Bigla niyang tanong. Binasak ang katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Ang liwanag mula sa gasera ay naglalaro sa kanyang mukha. Lumilihang nga anino na nagpapatingkat sa kanyang matatak na panga. Nung una, aminado ko, pero ngayon, hindi ko na alam. Kahit na nakita mo na kung ano ako, ang nakita ko ay iniligtas mo ako, sagot ko. Nakita ko na kaya mong maging isang halimaw, pero pinili mong maging isang tagapagligtas. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Lumapit siya sa akin, umupo sa aking tabi. Alam mo, ikaw ang kauna-unahang tao na tumingin sa akin nang hindi nakpapakita ng takot. Ikaw ang una na nakparamdam sa akin na hindi ako isang sumpa. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang boses. Sa mundo ko, ang pangalan ko ay katumbas kang papangyarihan at responsibilidad. Pero dito, sa tabi mo, pakiramdam ko, ako lang si Dante. Ang kanyang pagamin ay parang isang susi na nagbukas sa huling harang ng aking puso, sa ilalim ng libo-libong mabituin. Sa gitna ng isang mundong puno ng panganib, ang nakita ko sa aking harapan ay hindi isang aswang. Ang nakita ko ay isang lalaking nasasaktan. Isang kaluluwang naliligaw na naghahanap ng kanyang lugar. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit siya sa aking pakdikit, na parabang ang haplos ko ay sabay na nakakapaso at nakakapagpagaling. Hindi ka isang sumpa, Dante. Bulong ko. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mamata. Dahan-dahan siyang yumuko, ang kanyang mukha ay palapit ng palapit sa akin. Hindi ako umiwas. Sa sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng pag-alinlangan ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hindi. May paliwanag na koneksyon sa pagitan naming dalawa. At nang ang kanyang malabi ay dumampi sa akin, iyon ay isang halik na punong lahat ng hindi namin masabi. Isang halik na naglalaman kalungkutan, ng pasasalamat, ng isang ipinagbabawal na pagnanasa. Isang halik na sumisira sa lahat ng batas ng kalikasan. Isang pag-isang dibdib ng liwanag at dilim. At alam ko, habang kami ay magkayakap sa ilalim ng gabing iyon, wala nang atrasan pa. Ibinigay ko ang aking puso sa isang halimaw at handa akong harapin ang anumang impernong darating dahil dito. Ang masumunod na linggo ay parang isang panaginip. Ang aking kubo ay naging isang munting paraiso, isang bulang nagtatago sa amin mula sa malupit na katotohanan. Salop nga magadingding na iyon, hindi siya isang aswang at hindi ako isang hamak na mortal. Kami ay si Dante at Lina lamang. Ibinahagi namin ang halik sa ilalim ng liwanag ng buwan, mga kwentong walang katapusan at mga pangarap na alam naming imposibleng abutin. Ngunit sa bawat sandaling ang kaligayahan, may isang anino sa di kalayuan na nagpapaalala sa amin na ang lahat ay may katapusan, ang anino ni Marco. Palagi siyang naroon, isang tahimik na tagamasit, ang kanyang mata ay puno nga. Isang damdaming hindi ko pa nakikita dati, isang halong galit, lungkot at tababala. Isang umaga, kinailangan kong bumaba sa baryo, may isang matandang mangingisda na nahulog mula sa kanyang bangka at nabalian ng tadyang. Mag-ingat ka, sabi ni Dante. Hinawakan ang aking kamay bago ako umalis. Babalik ako kaagad. Pangako ko sabay bigay sa kanya ng isang mabilis na halik. Iniwan ko siyang nakatayo sa labas ng kubo. Tinatanaw ang luntiang kabundukan. Isang bihirang sandaling ang kapayapaan para sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Habang siya ay nag-isa, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa kagubatan. Si Marco. Ngunit hindi ito ang Marco na kilala ng lahat. Ang kanyang dating kuba na tindig ay ngayon ay tuwid at matatak. Ang dati malilikot niyang mata ay ngayon ay seryoso at matalim. At ang kakaibang amoy sa kanyang katawan nawala na. Masyado ka nang na-enjoy sa buhay na hindi para sa iyo, aking kapatid, sabi ni Marco. Ang kanyang boses, hindi nagaral-galat na loloko, kundi malalim at punong autoridad. Natigilan si Dante. Ang pagiging kalmado sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at hindi paniniwala. Dahan-dahan siyang lumingon. Kuya, halos pabulong niyang sabi. Ikaw ba yan, Kael? Marco ang pangalan ko dito. Sagot ng kanyang kapatid. Ngunit ako nga. Ang kapatid mong matagal mo nang inakalang naglaho na. Lumapit si Kael o Marco kay Dante. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay siksik at nakakasakal. Anong ginagawa mo dito? Paano naging ganito ka? Naguguluhang tanong ni Dante.
Isang mapay na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Tatago, katulad mo. Ngunit ang pagkakaiba natin, Dante, ay tumakas ako mula sa isang buhay na hindi ko gusto. Habang ikaw naman ay tumakas para lang dalhin ang gulo nga. Ating mundo dito sa mundo nga mataw. Ang masalita ni Marco ay parang malatigong humampas kay Dante. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Galit na sagot ni Dante. Talaga? Hindi ko alam? Tumawa si Marco ng walang saya. Ako dapat ang nasa posisyon mo, Dante. Naalala mo ba? Ako dapat ang ikakasal kay Selena. Ako dapat ang susunod na pinuno. Ako dapat ang pumasan sa lahat ng responsibilidad na iyan. Pero kinamumuhian ko ang lahat ng iyon. Ang politika, ang ngawalang katapusang kasunduan, ang pagiging isang puppet ng ating ama. Kaya umalis ako. Iniwan ko ang lahat. Hinanap ko ang isang simpleng buhay. At natakpuan ko ito dito. At iniwan mo sa akin ang lahat ng bigat. Sigaw ni Dante, ang kanyang makamao ay nakakuyom. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko dahil sa pagiging makasarili mo? Pinilit akong gampanan ang papel mo. Pinilit akong harapin ang isang babaeng halimaw. Pinilit akong maging isang bagay na hindi ako. Ginawa mong impyerno ang buhay ko, kuya. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Ganti ni Marco. Nahanap mo ang iyong munting paraiso kasama ang isang babaeng mortal. Habang ang anino ng digmaan ay unti-unting gumagapang palapit sa baryong ito. Si Selena, hindi siya titigil. At sa bawat araw na naririto ka, mas lalo mo lang inilalapit si Lina sa kamatayan. Parang sinaksak si Dante sa narinig niya. Pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan. Sa paanong paraan? Sa pagtatago dito na parang isang duwa. Ang pagdating ni Selena dito ay kasalanan mo. Ang nga namatay na hayop. Ang tako sa buong baryo. Lahat iyan ay dahil sa iyo. Matagal na akong naninirahan dito, Dante. Itinuring ko ng tahanan ang lugar na ito. Tungkulin kong protektahan ito. At ang presensya mo dito ang pinakamalaking banta sa kapayapaan nila. Tumingin si Marco sa malayo sa direksyon kung saan ako nagpunta. Mahal mo ba talaga siya? Seryoso niyang tanong. Higit pa sa buhay ko. Mabilis na sagot ni Dante. Kung gayon, patunayan mo, hamon ni Marco. Umuwi ka, bumalik ka sa ating mundo. Harapin mo si Selena. Harapin mo ang ating ama. Harapin mo ang responsibilidad na ako ang nag-iwan at ikaw ang pumulot. Ilayo mo ang gulo dito. Kung mahal mo talaga si Lina, iyon ang tanging paraan para mailigtas mo siya. Ang pag-alis mo. Ang masalitang iyon ay ang pinakamasakit na katotohanan ng narinig ni Dante. Ang lalaking laging tumatakbo. Ngayon ay sinasabihan na ang tanging paraan para manalo ay ang paharap sa laban. Ang pag-alis sa tanging bagay na nagbibigay sa kanyang ang dahilan para lumaban. Tinitigan ni Dante ang kanyang kapatid, ang lalaking sanhi ang kanyang kalbaryo, ngunit siya rin ang nasasabi ng masakit na katotohanan. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tumingin siya sa daan na aking tinaha kanina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding pagdurusa. Ang paibig na naglitas sa kanya ay siya na ring magiging dahilan ng kanyang paglisan. Ang paraisong kanyang natakpuan ay isa na ngayong hawlang gawa sa ginto. At para mapalaya ang kanyang minamahal, kailangan niyang sirain ito at bumalik sa kadilimang matagal na niyang tinatakasan. Ang pagpili ay malinaw, ngunit ang sakit nito ay halos hindi niya makayanan. Pagbalik ko sa kubo, ang sikat ng araw ay tila hindi na kayang tumagos sa bigat ng atmosferang bumabalot dito. Nadatnan ko si Dante na nakaupo sa gilid ng papa. Ang kanyang masiko ay nakapatong sa kanyang matuhot, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mapalat. Si Marco ay nakatayo sa dikalayuan malapit sa pinto na parang isang bantay, isang aninong naghihintay. Agad kong naramdaman na may nangyaring hindi maganda. Ang paresong iniwan ko kanina ay naglaho na, napalitan ng isang malamig at malungkot na silit. Anong nangyayari dito? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Tumingin sa akin si Marco at sa unang pagkakataon, wala akong nakitang galit o selos sa kanyang mata. Ang nakita ko lang ay awa. Itinaas ni Dante ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha, ang mukhang minahal ko, ay punong sakit at pagdurusa na higit pa sa anumang sugat na ginamot ko. Lina, sabi niya, at ang pangalan ko sa kanyang labi ay parang isang panalangin na punong pihati. Lumapit ako sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan. Dante, anong problema? Sabihin mo sa akin. Hinawakan niya ang aking makamay. Ang maiyon ay malamig na parang yelo. Kailangan ko nang umalis. Lina, sabi niya, ang bawat salita ay parang isang punyal na itinara sa aking dibdib. Umalis. Ulit ko. Hindi makapaniwala. Bakit? Saan ka pupunta? Ito ba ay dahil sa kanya? Tumingin ako ng masama kay Marco. Pinaalis ka ba niya? Hindi, Lina. Wala siyang kinalaman dito. Sagot ni Dante.
Umiling-iling, ito ay desisyon ko. Isang desisyon na matagal ko na dapat ginawa. Pero bakit ngayon? Akala ko ba masaya tayo dito? Akala ko ba ito na ang magiging tahanan mo? Nagsimula ng mamuo ang ngaluha sa aking nga mata? Ganun na lang ba yon? Pagkatapos ng lahat ng pinasamahan natin, iwan mo na lang ako ng basta-basta. Tumayo siya at lumayo sa akin na parabang ang paglapit ko sa kanya ay nagdudulot ng pisikal na sakit. Hindi mo naiintindihan, sabi niya. Nakatalikot sa akin. Ang bawat araw na mananatili ako dito ay isang araw na mas inilalapit kita sa panganib. Nakita mo ang kayang gawin ni Selena at hindi siya nag-iisa. Darating ang araw, hindi na lang siya ang haharapin natin, kundi ang buong angkan niya. At sa araw na iyon, hindi kita kayang protektahan. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Lalaban tayo, Dante. Lalaban tayo ng makasama. Sigaw ko, ang boses ko, ay basak na dahil sa pag-iyak. Humarap siya sa akin. At ngayon, ang ngaluha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Paano tayo lalaban, Lina? Ang digmaang ito ay hindi para sa iyo. Hindi ito para sa mundong ito. Ito ay gulo na galing sa aking mundo. At responsibilidad kong ibalik ito doon. Responsibilidad kong harapin ito para hindi naman damay pa nga inosenteng tulad mo. Naintindihan ko na. Ang masalita ni Marco kanina, ang kanyang babala. Para kang isang bulaklak sa gitna nga isang madilim na gubat, Lina. Pagpapatuloy niya, lumapit siyang muli at marahang hinaplos ang aking mukha. At ako ang mabangis na hayop na naakit sa iyong ganda. Ngunit kasama ko ay ang mamangangasong gustong pitasin ka at sirain. Para manatili kang ligtas, para manatili kang namumukatkat, kailangan kong umalis. Kailangan kong ilayo ang mamangangaso. Napahagulhol na ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang gusto niyang isaulo ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Nilalanghap ang kanyang amoy. Sinusubukang itatak ito sa aking memorya habang buhay. Huwag, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Pakmamakaawa ko. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ang aking mukha para makatinginan kami. Ang kanyang mamata ay puno ng determinasyon sa kabila ng luhang dumadaloy dito. Makinig ka sa akin, Lina. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At dahil mahal kita, kailangan kong gawin ito. Alis ako pero hindi kita iniiwan. Naintindihan mo ba? Ang puso ko, maiwan dito sa iyo. Kinuha niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang malakas na tibo ng kanyang puso. Pakinggan mo. Bawat tibo niyan, pangalan mo ang sinisigaw. At hanggat tumitibok ito, gagawin ko ang lahat para makabalik sa iyo. Pangako yan. Paano ako makakasiguro? Tanong ko. Magtiwala ka sa akin. Tulad ng pagtitiwala mo noong una tayong nakita. Babalikan kita, Lina. Kahit na kailanganin kong sirain ang lahat ng harang sa pagitan ng ating mamundo. Babalik ako. Kaya pakiusap. Hintayin mo ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay nagsusumamo. Sa gitna ng aking pagdurusa, tumango ako. Dahil ano pa nga ba ang magagawa ko? Ang pag-ibig ko sa kanya ay mas malakas pa kaysa sa takot kong mawala siya. Hinalikan niya ako. Isang halik na punong pahit ng pamaalam, ngunit may tamis ng isang pangako. Isang halik na nagsasabing hanggang sa muli at hindi pa alam. Oras na. Isang malamig na boses ang pumuto sa aming sandali. Si Marco. Tumingin si Dante sa kanyang kapatid, isang tingin na punong lahat ng hindi nila masabi sa isa't isa, galit, pasasalamat at ang bigat ng isang dugong kanilang pinagsasaluhan. Dahan-dahang kumalas sa akin si Dante. Bago siya tuluyang tumalikot, hinaplos niya ang aking buho sa huling pagkakataon. Mahal kita, bulong niya, at pagkatapos tumalikot na siya at nagsimulang maglakat, hindi na siya lumingon pa. Dahil alam naming pareho, nasa oras na lumingon siya, hindi na niya magagawang umalis. Sinundan siya ni Marco. Dalawang anino, dalawang makapatid na may makaibang landas ngunit isang pasanin na nilamon ng kadiliman ng gubat. Naiwan akong maisa, nakatayo sa gitna ng aking nasirang paraiso. Ang init ng kanyang yakap ay unti-unting pinapawing ng malamig na hangin. Ang tanging natira na lang sa akin ay ang sakit ng kanyang pag-alis. At ang isang pangakong hindi ko alam kung kailan o kung paano matutupad. Ang pag-alis ni Dante ay parang pag-alis ng araw sa kalangitan. Ang naiwan ay isang malamig, madilim at walang katapusang gabi. Ang maaraw ay naging malinggo. Ang magalinggo ay unti-unting naging isang buwan. Ang buhay sa baryo ay dahan-dahang bumabalik sa normal.
Ang matakot ay napalitan na ulit ng makasismis. Ngunit ang aking mundo ay nanatiling nakahinto sa sandaling iyon sa gubat kung saan siya naglaho. Ginagawa ko ang aking matungkulin bilang manggagamot, ngunit ang lahat ay parang automatiko na lamang. Ang aking makamay ay gumagalaw, nagahalong magamot, naghihilot ng mapilay. Ngunit ang aking isip at kaluluwa ay wala ron. Sila ay nasa isang malayong lugar, kasama ng isang lalaking hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na. Lina, kumain ka na. Kanina pa lumalami iyang tinola. Sabi ni Rosa, inila pa ang isang mangkok sa aking harapan. Tiningnan ko lang ito. Ang amoy ng luya at papaya ay tila nakakasulasok. Wala akong gana, mahina kong sagot. Wala kang gana. Lina, halos isang buwan ka ng ganyan. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang dating namumula mo mga pisngi. Ngayon ay halos kasing putla ng papel. Ang katawan mo, mas payat pa sa kawayan. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Inis niyang sabi. Ngunit sa likod ng inis na iyon ay ang kanyang pag-alala. Hindi ko siya sinagot. Ano pa ba ang sasabihin ko? Nasa bawat gabi, niyayakap ko ang una na dati niyang hinihigaan. Umasang maamoy ko pa ang kanyang samyo. Nasa bawat pakpikit ng aking mga mata, ang mukha niya ang aking nakikita. Na ang pangakong binitiwan niya ang tanging bagay na kinakapitan ko. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang kapit na iyon ay unti-unting bumibitaw. Napabuntong hininga na lang si Rosa. Alam kong miss na mismo na siya. Ako rin naman. Miss ko na ang kakulitan ni Chico. Pero kailangan mong magpakatatag, Lina. Hindi para sa amin, kundi para sa sarili mo. Hindi niya gugustuhing makita kang nakakaganito. Isang araw, habang naghahanda akong gamot ng pampalaglang laknat, bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang amoy ng dinikdik na dahon ng sambong na dati mabango para sa akin ay biglang naging napakabaho. Napatakbo ako sa labas at doon inilabas ang lahat ng laman ng aking sikmura. Uy, bestie, anong nangyari sa iyo? Naalalang tanong ni Rosa na nasaksiyan ang lahat. Ayos lang ako. Siguro ay napagod lang, sabi ko habang napupunas ng bibig. Ngunit ang pagod na iyon ay nasundan pa kinabukasan. At sa susunod pang mga araw, nagsimula na rin akong maghanap ng mga kakaibang pagkain. Isang gabi, ginising ko si Rosa dahil gusto kong kumain na hilaw na manggang isinasawsaw sa bagoong na may kasamang sokolate. Ano? Nababaliw ka na ba? Kadiri naman niyan? Sabi niya. Pero pinilit ko siya at halos umiyak ako nung hindi niya ako mapakbigyan. Ang aking katawan ay nagsimulang magbago. Ngunit pilit kong iwinawaksi ang mga senyales. Masyado akong abala sa aking pagluluksa para pansinin pa ang mga ito. Hanggang sa isang hapon, habang naglilinis kami ng kubo, bigla na lang akong napahinto at napahawak sa aking kalendaryo na gawa sa papel. Tinitigan ko ang buwan ng Setyembre at pagkatapos ay ang buwan ng Oktubre. May mali. Rosa, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay biglang naging seryoso. Ano yun? Kailan? Kailan ang huling araw ng Setyembre? Aba, malay ko. Hindi ko na binibilang ang araw. Bakit mo naman ay tanong? Sabi niya, dahil hindi pa ako dinadatnan. Natigilan si Rosa sa kanyang pagwawalis. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Dahan-dahan siyang lumapit na parang takot na baka sa isang maling galaw ay mababasak ako. Lina, sigurado ka ba? Halos pabulong niyang tanong. Tumango ako habang ang aking mamata ay nagsisimula na namang mamasa. Ang aking isip ay mabilis na naglakbay pabalik. Sa mga gabing makayakap kami ni Dante. Sa mga halik, sa mga haplos, sa pagisang dibdib ng aming nga katawan. Hindi maari. Ilang linggo na o buwan ang nakalipas mula noong umalis siya. Tanong ni Rosa. Halos 2 buwan na, sagot ko. At ang masalitang iyon ay parang isang hatol na iginawat sa akin. Napaupo ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Isang bagong uri ng takot, mas malala pa sa takot ko kay Selena, ang gumapang sa aking kaloban. Buntis ako sa anak ng isang aswang. Paano ko ito haharapin? Isang ina na walang asawa, sa isang baryong mapanghusga, at ang aking anak, ano siya? Magiging tao ba siya? O magiging isang halimaw tulad ng kanyang ama? Paano ko siya palalakihin sa isang mundong hindi siya tatanggapin? Ang lahat ng tanong na ito ay parang mga kidlat na tumatama sa aking isipan. Sumisira sa natitirang katinuan ko. Napahagulhol ako, hindi na dahil sa pangungulila, kundi dahil sa takot at kawalan ng pag-asa.
Naramdaman ko ang braso ni Rosa na yumakap sa akin. Shh, tama na. Sabi niya, hinahaplos ang aking likod. Huwa kang maalala. Anong gagawin ko, Rosa? Anong gagawin ko? Umiyak kong tanong. Hindi ko ito kaya ng mag-isa. Hinarap niya ako. At sa kanyang mata, nakita ko ang isang tapang na hindi ko inakala. Sinong nagsabing mag-isa ka? Matatak niya ang sabi. Nandito ako, di ba? Kaibigan mo ako, kapatid mo ako. Ano man ang mangyari, kasama mo ako dito. Tinitigan niya ang aking tiyan. Kung may laman nga iyan, kung may munting buhay diyan na bunga ng pamamahalan ninyo ni Dante, alagaan natin siya. Poprotektahan natin siya. Dalawa tayong magpapalaki sa kanya. Hindi ka nag-iisa, Lina. Pangako. Ang kanyang masalita ay parang isang balsamong humaplos sa aking nagdurugong puso. Sa gitna ng adiliman, sa gitna ng aking kawalang ng pag-asa, ang aking kaibigan ang naging aking liwanag. Ang batang ito, hindi siya isang sumpa. Siya ang huling piraso ni Dante na naiwan sa akin. Siya ang buhay na katibayan ng aming ipinagbabawal na pag-ibig. At sa sandaling iyon, sa sahig ng aking munting kubo, habang yakap-yakap ng aking kaibigan, isang bagong determinasyon ang isinilang sa aking puso. Hindi na ako magluluksa, hindi na ako maghihintay. Lalaban ako para sa aking anak. Ang mabuwan ay mabilis na lumipas. Ang aking sinapupunan ay unti-unti nang umumbok. Isang buhay na testamentong ng pag-ibig na ipinaglaban at ng pangakong patuloy kong pinanghahawakan. Ang dating kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Bawat umaga, hinahaplos ko ang aking tiyan at ibinubulong sa aking munting anghel ang magkwento tungkol sa kanyang matapang na ama. Si Rosa ay hindi umalis sa aking tabi. Sa gabi, dito na siya natutulog sa kubo. Bitbit ang isang malaking ita na pinangalanan pa niyang panggilit ng aswang. Naging katuwaan na lang namin iyon. Ngunit sa likod ng gatawa ay ang hindi nawawalang pag-iingat. Ang baryo ay naging payapa. Simula noong umalis ang makapatid. Wala nang nayulat na namatay na hayop. Tila ang dilim ay sumama na sa kanilang paglisan. Ngunit ang kapayapaang iyon, tulad ng isang manipis na salamin, ay malapit na palang mabasag. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Rosa sa papak at ako naman ay nagbabasa sa liwanag ng gasera, isang kakaibang lamig ang biglang gumapang sa hangin. Ang apoy ng gasera ay biglang humina at halos mamatay. Tumindi ang lahat ng aking balahibo. May mali. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang ita ni Rosa. Naglakad ako palapit sa pinto. Pinakikiramdaman ang paligid. Katahimikan. Ngunit isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang ingay. At bigla, isang malakas na kaluskos mula sa bubong ang napagulat sa akin. Sinundan pa itong isa at isa pa na parabang may isang mabigat na bagay ang gumagapang sa ibabaw. At pagkatapos, isang malakas na kalabo ang yumanik sa buong kubo. Ang pinto sa aking harapan ay biglang bumukas ng malakas na parabang sinipang ng isang higante at sa bungat ng pinto, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakatayo ang anino ng aking pinakamasamang bangungot, si Selena. Ngunit ibang-iba na siya. Ang kanyang buhok ay mas mahaba at gulo-gulo. Ang kanyang makuko ay mas matutulis. At ang kanyang mamata ay dalawang nagliliyap na pulang impyerno, punong galit at kabaliwan. Nakita tayong muli, manggagamot aniya. Ang boses ay tila isang kaskas ng kutsilyo sa metal. Ngumisi siya. At sa pagkakataong ito, ang ngising iyon ay umabot hanggang sa kanyang matainga, na parabang ang kanyang panga ay handa ng bumiyak. At mukhang nagbunga ang inyong kalaswaan. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa aking umumbo na tiyan. Ang ngisi niya ay lalong lumaki, nakpakitang kanyang matutulis na ngipin, isang bastardo, naglalaman kang isang walang kwentang supling ang isang taksil. Umalis ka dito. Sigaw ko. Itinaas ang ita. Wala kang karapatang manatili dito. Humalaka siya ng malakas. Karapatan? Ako ang may karapatan sa lahat. Ako dapat ang nagdadala ng anak ni Dante. Hindi isang hamak na mortal na tulad mo. Sa isang iglap, sumugo siya. Itinaga ko ang ita. Ngunit sinalo niya lang itong kanyang kamay na parang isang ordinaryong patpat. Binali niya ito sa dalawa na walang kahirap-hirap. Tinulak niya ako ng malakas. Tumilapon ako at tumama ang aking likod sa dingding. Naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking balakang. Napahawak ako sa aking tiyan. Sinusubukang protektahan ang aking anak, huwag ang anak ko. Maawa ka pagmamakaawa ko habang ang luha at takot ay nagsisimula ng manlabo sa aking paningin. Lumapit siya sa akin, gumagapang na parang isang gagamba. Awa? Ang awa ay para sa mga mahihina.
At ang batang iyan, itinuro niya ang aking tiyan ay isang kahinaan na kailangan kong alisin. Itinaas niya ang kanyang kamay na may matutulis na kuko, handa ng isaksak sa akin. Napapikit na lang ako. Ngunit bago pa madumapo sa akin ang kanyang magkuko, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Selena, isang anino. Mas mabilis pa sa hangin ang dumaan sa bintana at bumaksa sa pagitan namin ni Selena. Isang dagundong na yumane sa buong sahig. Pagdilat ko, nakita ko ang isang figurang nakatalikot sa akin, nakaharap kay Selena. Isang figurang pamilyar, ngunit mas malaki, mas nakakatakot. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa kanyang mga matang pulang-pula, nakita ko siya. Si Dante. Ngunit hindi ito ang Dante na umalis. Ito ay isang Dante na binalot ng purong galit. Ang kanyang nga pangil ay nakalabas, ang kanyang nga kuko ay matutulis. Dante, bulong ko. Sinabi ko na sa iyo. Umungol siya. Ang boses ay malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Huwag mo siyang gagalawin. Ang sumunod na nangyari ay isang ipo-ipongang karahasan. Ang laban nila sa gubat noon ay isang laro lamang kumpara dito. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan. Ang kubo ko ay naging kanilang arena. Nagliparan ang maupuan, nabasak ang magarapon ng gamot. Ang kanilang maungol at sigaw ay mas malakas pa kaysa sa kulok. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang sakit sa aking katawan ay hindi ko na makayanan. Naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa aking nga binti. Dugo, ang anak ko, umiyak kong sabi. Nakita ni Dante ang nangyari sa akin. Ang galit sa kanyang namata ay napalitan ng isang bagay na mas malala pa. Isang purongpot na walang hangganan. Sumigaw siya, isang sigaw na hindi nagaling sa tao o hayop, kundi sa isang nilalang na nasadlak na sa kanyang pinakamadilim na bahagi. Sa huling pagkakataon, sumugod siya kay Selena. Hindi na siya umiilag. Sinalubong niya ang bawat atake. Hinayaan niyang bumaon ang makuko ni Selena sa kanyang balat. At nang makuha niya ang pagkakataon, sinakmal niya ang lik ni Selena. Isang malakas at malutong na tunog na baling buto ang narinig. Binitawan ni Dante ang walo ng buhay na katawan ni Selena na bumaksa sa sahi na may kasamang malakas na kalabo. Katahimikan. Dahan-dahang nawala ang pulang liwanag sa mata ni Dante. Ang kanyang mapangil ay kuko ay unti-unting bumalik sa dati. Tumingin siya sa kanyang makamay na may bahid ng itim na dugo ni Selena. At pagkatapos, tumingin siya sa akin. Tumakbo siya palapit, lumuhot sa aking tabi. Lina, anong nagawa ko? Nanginginig niyang sabi, puno ngang pagsisisi ang kanyang nga mata. Ngunit ang nakikita ko lang ay ang dugong patuloy na dumadaloy mula sa akin. Baby, iyon na lang ang kaya kong sabihin. Binuhat niya ako. Ang kanyang mabisik na dati nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Ngayon ay parang hawla ng isang halimaw na pumatay para sa akin. Habang dinadala niya ako papalabas sa nasirang kubo, sa ilalim ng gabing saksi sa lahat, ang huling nakita ko bago ako lamunin ng dilim ay ang kanyang mukha. Isang mukha ng isang anghel na may mga mata ng demonyo. Isang mukha ngang pag-ibig na bumtakalaf ngang isang kasalanang walang kapatawaran. Ang una kong nakita pagilat ng aking mga mata ay ang pamilyar na kisame na gawa sa pawit. Ngunit hindi ito ang aking kubo. Ang hangin ay amoy mga pinatuyong dahon at insenso. Nakahiga ako sa isang malambot na higaan. Sa aking tabi, si Rosa. Ang kanyang ulo ay nakasupsop sa kama, natutulog sa pagod. Dahan-dahan akong gumalaw at isang matining kirot mula sa aking puson ang napaalala sa akin lahat. Ang atake, ang dugo, si Dante. Napahawa ako sa aking tiyan, pata na ito. Ang anak ko, nanginginig kong bulong. Nagising si Rosa sa aking paggalaw. Lina, gising ka na, sabi niya. Ang kanyang nga mata ay mukto sa kaya ngunit may bahit ng ginhawa. Ang anak ko, Rosa, nasaan siya? Ligtas ba siya? Tanong ko, ang bawat salita ay puno ng takot. Tumango siya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti siya. Lina, ligtas siya. Napakalakas ng baby mo. Isang himala daw sabi ni Lola Elara. Pareho kayong ligtas. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mapisngi, ngunit sa pagkakataong ito, maluha ng pasasalamat. Ligtas ang anak ko, ang aming anak. Si Dante, nasaan siya? Kailangan niya itong malaman. Ang ngiti sa mukha ni Rosa ay biglang naglaho. Pinalitan itong kalungkutan. Bago pa siya makapagsalita, isang anino ang pumasok sa silid. Si Marco, o mas dapat ko na sigurong sabihing si Kael. Ang kanyang mukha ay seryoso at pagod.
Umupo siya sa isang upuan sa tabi nga aking higaan. Kinuha na siya Lina, sabi niya. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Sino? Saan siya dinala? Naguguluhan ko ang tanong. Ang magabantay ng aming konseho. Ang papatay sa isang kauri, lalo na sa isang dugong buhaw na tulad ni Selena, ang pinakamabigat na kasalanan sa aming mundo, walang kapatawaran, anong parusa ang ipapataw sa kanya? Tanong ko, kahit na alam ko sa puso ko na ayokong marinig ang sagot, tumingin siya sa akin at sa kanyang nga mata, nakita ko ang bigat ng isang sentensyang hindi na mababago. Kamatayan, sabi niya. Ngunit hindi isang mabilis na kamatayan. Itatapon siya sa lungga nga agar. Agar, ano yon? Tanong ko. Isang nilalang na mas matanda pa sa aming lahi. Isang halimaw na kinatatakutan maging ng mahalimaw. Kumakain itong aswang. At doon siya hahayaang mamatay ng dahan-dahan sa gitnang kadiliman at pagdurusa. Walang sinuman ang nakalabas ng buhay mula sa lungga na iyon. Ang bawat salita niya ay parang isang martilyong dumudurok sa aking puso. Ang lalaking bumalik para iligtas ako. Ang lalaking pumatay para ipagtanggol kami ay haharap sa isang sinapit na mas malala pa sa kamatayan. Napasigaw ako. Isang sigaw ng pakawala, ng kawalang katarungan. Niyakap ako ni Rosa, pareho kaming umiyak. Ang tagumpay namin laban kay Selena ay naging abos sa isang iglap. Iniligtas nga kami ni Dante. Ngunit sino naman ang magliligtas sa kanya? Lumipas ang mabuwan na parang isang mahabang bangungot. Nabuhay ako para na lang sa batang nasa aking sinapupunan. Siya na lang ang natitirang dahilan. Ang pangako ni Dante na babalik siya ay isa na lang mapait na alaala, isang hungka na salitang sinira ng malupit na tadhana. Isang gabi, sa kalagitnaan ng malakas na ulan, ang kaparehong gabing ipinanganak ang aking pag-asa, ay siya ring gabing ipinanganak ang aking anak. Sa tulong ni Lola Elara e ni Rosa, isinilang ko ang isang maluso na batang lalaki. Ang kanyang iya ay ang pinakamagandang musika ang narinig ko. At nang inilagay siya sa aking mabisik, nakita ko ang nga mata niya. Madilim, malalim, at puno nga bituin, ang mamata ni Dante. Niyakap ko siya ng mahipit at sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang panandaliang kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng sakit, mayroon pa ring isang bagay na maganda. Mayroon pa ring isang bagay na tama. Habang hinahalikan ko ang noong aking anak, isang kilalang anino ang lumitaw sa may pintuan. Ang puso ko ay huminto sa paktibok. Namamalikmata lang ba ako dahil sa pagod? Dahan-dahan siyang humabang papasok sa liwanag ng gasera. May mapaklat na siya sa mukha, mas payat, at may lungkot sa kanyang mamata na hindi ko pa nakikita dati. Ngunit, walang duda. Siya nga, Dante. Lumapit siya sa amin, lumuhot sa gilid ng higaan. Hinaplos niya ang pisngi ng aming anak at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Paano? Iyon na lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno nga pag-ibig at ng isang matinding kalungkutan. Si Kuya, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang kapatid ko, si Kyle. Anong nangyari sa kanya? Siya ang humarap sa konseho. Inako niya ang lahat. Sinabi niya na siya ang may utos sa akin na patayin si Selena. Sinabi niya na bilang panganay na anak, ang responsibilidad ay nasa kanya. Siya ang pumasok sa lunggang agar para sa akin, para makalaya ako, para makasama ko kayo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa aking inakala, si Marco. Ang lalaking palagi kong tinataboy, ang lalaking kinainisan ko, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa amin. Ang kapatid na tumakas sa kanyang responsibilidad ay sa huli. Ginampanan ang pinakadakilang tungkulin, ang pag-ibig sa kanyang kapatid. Umiyak kaming dalawa ni Dante. Mga luha para sa isang bayaning hindi namin kailanman napasalamatan. Tumingin si Dante sa aming anak. Gusto kong ipangalan siya sa kanya, sabi ni Dante, para hindi natin makalimutan ang kanyang sakripisyo. Para sa kapatid kong si Kael, ang pangalan niya ay Kiko. Tumango ako habang hinahaplos ang malambot na buhok ng aming anak, Kiko. Isang pangalang ng pag-asa na isinilang mula sa isang malaking sakripisyo. Ang aming pamilya ay buo na. Ngunit ang pundasyon nito ay tinayos sa abong isang buhay na navala. Ang aming kuwento ay hindi naktapos at sila ay nabuhay ng maligaya. Naktapos ito sa isang katotohanan mas komplikado, na sa isang mundong puno ng dilim, ang liwanag ay may katumbas na halaga. At ang paibig, ang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat, ay minsan humihingi ng isang bagay na hindi na may babalik pa.